naman po tayo dito sa talagang nagkakainitan na po itong si Chis Escudero tsaka itong si Aimee Marcos, mga kareaksyon ha. Pero mga kareaksyon, maniwala po kayo sa hindi. Ako, dito lang sa parting ito mga kareaksyon. Magpapasensyaan po kami ni Madam Sara Duterte. Talagang Madam Sara, patawarin po ninyo ang inyong lingkod na kahit na anong gawin ko, hindi po kaya ng konsyensya ko at hindi kaya ng kaluluwa ko at isip ko na bumoto pa ng isang Marcos. Heto na! Heto na! Heto na! Pakinggan po natin mga kareaksyon ha, Mario. Pakinggan po natin ito. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, Laban ng tama. itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Diba, number 39 sa Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ano ba yan? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Madam BP Sara, alam mo naman ang reaction TVPH. Panahon pa ng Uniteam, talagang solid po ako sa inyo. Hindi ko po binoto si Bongbong Marcos. Pero ako, solid po ako sa inyo mga BP Sara. Alam po ninyo yun. Solid po ang nakita nyo naman po ang aking background bago pa lumitaw ang inyong itim-itim na yan, nagpalit na po tayo ng itim. Bakit ganyan, Reaction TVPH? Bakit ganyan? Yan ba ang dahilan ba? Nagpalit ka ng background mo, Reaction TVPH? Dahil meron kang alam na paparating na itim na ganyan. Akala ko po kasi mga ka-reaction, yung nagbigay sa akin ng impormasyon na magkukulay itim si BP Sara, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na ang makakasama niya sa itim na yan ay si Aimee Marcos. Ayoko na. O pasinin po ninyo yung mga nakaraang video natin. Siguro may mga more or less 20 video na tayo na nakaitim po yung background natin. Opo, kasi meron akong narinig na paparating na kulay itim. Ayan po, lumitaw na po yung itim. Hindi ko po alam na itim yung kay BP Sara. Ayoko na, sinabi ko na. Ang kaluluwa ko ayaw niyang iboto si Aimee Marcos. Ang isip puso ko ayaw niyang iboto si Aimee Marcos. BP Sara, ano ba yan? Ano ba yan? Pinapahirapan mo kami, BP Sara. Pinapahirapan mo kami. Mahirap naman po kasi mga ka-reaction ha. Ito aaminin po natin sa hindi. Nabudol po ang marami. Hindi po kasama yung mga ka-reaction natin dyan. Kasi karamihan po sa mga ka-reaction natin, mga Isko supporters. Anyway mga ka-reaction, ngayon, dumating na nga itong kinatatakutan nating araw na mangingibabaw pa rin ang pagtitiwala ni BP Sara kay Aimee Marcos. Mangingibabaw pa rin yung kanilang pagkakaibigan na sila ay magkakilala. Napansin po ninyo, ako po hindi po ako pabor sa Marcos. Hindi po ako pabor kahit sinong Marcos. Pero nakikita po natin yung trend. Yung trend ni Aimee Marcos, lumaban siya dun sa PI. Nilabanan niya yung PI. Alam po ninyo mga ka-reaction, maniwala po kayo sa hindi. Meron pong power struggle na nangyayari sa Malacanang. Ibig sabihin ng power struggle, meron pong power struggle yung sino yung makapangyarihan. Ito hindi po ako sure, hindi po verified dito na di umano si Lisa Araneta at saka si Aimee nagsampalan. Hindi po verified dito Ito'y nabasa ko lang sa isang pahayagan na hindi ko na alam kung anong pahayagan yung matagal. Nabasa ko na yung matagal-tagal na. Na blind item sila, nagsampalan sila, si Lisa Araneta at saka si Aimee Marcos. Disclaimer lang po hindi po ito verified. Ito po'y pwedeng totoo, ito po'y pwedeng hindi totoo. Okay? Maliwanag po At meron din pong mga issue
na itong si Aimee, wala pong magandang terms kay Romualdez, kay Tambaluslos. Ngayon, naipit po itong si Aimee sa dalawang batong nag-uumpugan na hindi po niya alam kung kapag pumanig siya sa kapatid niya, mapapahamak siya. Alam niya yun. Kaya pinipilit po niyang itinutuwid lahat ng baluktot na nagagawa ng kanyang kapatid. Patungkol nga dyan sa pagpapadala sa Pangulong Duterte dun sa dahi. Di ba? Ngayon mga ka-reaction, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Ako sa puntong ito, ayaw ko na talagang bumoto sa Marcos. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Inuulit ko, ayaw ko na talagang bumoto sa mga Marcoses. Pero sa kabilang banda, umihingi ng suporta si BP Sara. Okay? Okay, sasabihin baka mabudol na naman tayo. Ang usapin po dito mga ka-reaction, hindi po siya presidente. Siya po ay senadora. At ang bilang po ni Aimee Marcos sa paparating na impeachment ay masyadong critical. Masyadong kailangan. Ngayon, titimbangin po natin mga ka-reaction. Titimbangin natin ngayon. Ano po ang makakabuti sa atin? Okay? Ayaw natin ng mga Marcoses. Ayaw natin sila. Ngayon, dumating yung oras na nagmatigas tayo. Hindi natin binitbit si Aimee Marcos. At dumating yung botohan ng impeachment, pipito lang. Pagdating po ng 2028, wala po tayong Presidenteng Duterte. Ngayon, titimbangin po natin ang pros and cons. Iboboto natin si Marcos, si Aimee Marcos, isasakripisyo natin yung ating galit para sa bayan. Paano po sinabing para sa bayan? Iboboto po natin si Aimee Marcos para sa bayan na kung saan, kung makatawid tayo from 2025 until 2028 at maitawid natin si BP Sara doon, kaya ba nating isakripisyo sa uling pagkakataon ang nire-request ni BP Sara na bitbitin natin si Aimee Marcos? Kasi po, ako talaga sinabi ko na, kahit dito sa video na ito, sa bandang huli, sinabi ko na hindi ko iboboto si Aimee Marcos. Pero dito mga ka-reaction, dito po ang usapin dito. Kaya ba nating isakripisyo si BP Sara dahil lamang sa galit natin sa mga Marcoses? Yan po ang malaking katanungan. Magdesisyon po tayo. Kasi inihingi ni BP Sara ang suporta natin. Nagtitiwala si BP Sara na ang mga sumusuporta sa kanya ay maniniwala sa kanya. At ngayon, tama man o hindi tama ang desisyon ni BP Sara, kung pinangalandakan natin na hindi natin iboboto si Aimee Marcos, parang pinangangalandakan na rin natin na hindi natin kayang panindigan na susuportahan natin si BP Sara against all odds, against everything. Nagets po ninyo yung ibig sabihin? Alam ko marami po sa atin dyan na mayroong sama ng loob. Kasama po ako doon. Hindi pa ako bumoto ng mga Marcoses. At sinabi ko sa 3 video ko na hindi kaya ng kaluluwa ko, hindi kaya ng konsensya ko, at hindi kaya ng puso ko na iboto si BP Sara, si Aimee Marcos. Ngayon, sa puntong ito, ang humihingi ng tulong ay si BP Sara Duterte. Pag-isipan po natin yan mga ka-reaksyon. Ang humihingi ng tulong, ang naninikluhod, ang nakikiusap sa atin ay iboto natin si Aimee Marcos. Sino ang nakikiusap? Ang ating leader. Ngayon, kapag hindi po natin pinakinggan ang ating leader, kapag hindi po natin sinuportahan ng kanyang mga desisyon, anong klase po tayong tagasunod ni BP Sara? Tayo ba ay talagang naniniwala sa kanya o hindi? Kasi mga ka-reaction, sinabi din po yan ni BP Sara, never again. Sinabi din po yan niya na never again. Pero naniniwala ako
na napagdesisyonan ni BP Sara itong desisyon na ito, itong napakahirap na desisyon na ito, naniniwala ako ang desisyon niyang to ay para sa bayan. Naniniwala ako na ang desisyon niya na suportahan si Jaime Marcos, it's bigger than our pride and anger and yung outrage natin against Marcoses. It's bigger than that. Kaya ako naniniwala ako na merong malalim na pinagugutan at kinapalan ang mukha ni BP Sara at kinapalan ang kanyang apog at nilamon niya ang kanyang pride dahil po alam ni BP Sara ang kanyang ginagawa na ang desisyon niyang ito ay para sa atin, na ang desisyon niyang ito ay para sa ikabubuti ng bayan. Ano man ang sabihin ninyo sa akin, ano man ang sabihin ninyo na ako ay bumaligtad, na ako ay ganyan, na ako ay ganito, na ako ay pabago-bago ang isip, tatanggapin ko po yan. Pero hindi ko matatanggap sa pagkakataong ito, umihingi ng tulong si BP Sara para may sakatuparan niya ang pangarap niya sa bansang Pilipinas. Kung makakatulong ang pagsuporta ni BP Sara kay Jaime Marcos sa kanyang mga plano at adikain sa mga darating na panahon at isinusugal niya ang kanyang prinsipyo, ang kanyang sarili, isinusugal niya ang kanyang dignidad, isinusugal niya dito. Para alam ko po kasi mga kareaksyon, higit sa lahat ang mga Duterte, ang iniisip nila ay yung ikabubuti ng bayan. Alam po ninyo, mga kareaksyon, ang desisyon na ito, kasi sinabi po ni BP Sara, hindi po siya mag-i-endorse. Sinabi po niya yun, hindi siya mag-i-endorse. Naalala ko po yun. Pero mga kareaksyon, bakit dumating siya dito sa puntong nag-endorse siya? Dito po mga kareaksyon, pasensyahan po. Patawarin po ninyo ako at pagpasensyahan po ninyo ako. Dito sa paninindigan ni BP Sara, dito sa laban niyang ito, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko po siya pababayaan. Ano man ang nasabi ko doon sa mga nakaraang vlog, nung napanood ko po itong video ni BP Sara na ito, ang video na ito parang humihingi siya ng tulong. Parang humihingi siya ng pangunawa. Una, nilamon niya ang kanyang pride. Kinapalan niya ang kanyang apog. Hindi siya natakot kung ano ang sasabihin ng taong bayan sa kanya. O ang sasabihin ng mga taga-suporta niya. Ngayon, kung talagang tayo ay tunay ang ating paniniwala, tunay tayong naniniwala sa leadership ni BP Sara, tunay tayong naniniwala sa kanyang judgment, tunay tayong naniniwala sa kanyang kakayahan, sa puntong ito, kailangan po niya ang ating tulong. Tama man o mali ang kanyang desisyon ngayon, hindi ko na po siya pwedeng tatalikuran. Ang laban na ito ay laban para sa ating bayan, ay laban para sa katarungan sa ating Pangulong Duterte, at ang laban na ito ay pagpapakita na ang mga taga-suporta ni BP Sara Duterte ay tunay na naniniwala at tunay na sumusuporta sa lahat ng kanyang adikahin, sa lahat ng kanyang mga desisyon. Dahil tayo po ay naniniwala na si BP Sara, hindi po siya ganun kabobo. Sinabi na po niya nung una, hindi niya kilala si BBM. Ang kaibigan niya si Jaime. Okay? Ngayon, naniwala siya kay Jaime para kay BBM. Ngayon, si Jaime, nakita po natin mga kareaksyon, may ebidensya naman na talagang marami siyang against sa nangyayari sa ginagawa ng administrasyong ito. Marcos nga siya, pero mga kareaksyon, sa puntong ito, hindi po usapin kung Marcos siya o hindi siya Marcos. Mga kareaksyon, sa punto pong ito mga kareaksyon, umihingi po ng suporta si BP Sara, umihingi po ng tulong si BP Sara, umihingi po ng kanyang mga taga-suporta ay naiintindihan ng kanyang mga desisyon. At sa puntong ito mga kareaksyon, sa puntong ito hindi ko po ipapahiya si BP Sara. Sa puntong ito sasabihin ko sa inyo, iboboto ko si Jaime Marcos dahil nakita ko po si BP Sara sa kanyang mga mata. Meron pong malalim na dahilan. Meron pong malalim na dahilan kung bakit iboto po natin si Jaime Marcos. Desisyon po nyo yan. Desisyon ko po ito. Tayo po ay mga Duterte supporters.
Ngayon, kung naniniwala ka talaga na ang paninindigan ni BP Sara ay para sa bayan at ang intensyon ni BP Sara ay para sa bayan, suportahan po natin si BP Sara. Yun lamang po ang masasabi ko. I will vote for Jaime Marcos. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction na mantakin po ninyo, nagkakadayaan na daw po di umuno sa abroad, sa mga OFW. Ayan po mga ka-reaction, isang kababayan natin na nagpadala. Ayan no, check your vote. Verify that your ballot has been correctly submitted. Ayan po. Mga ka-reaction, tignan po natin kung ano po. Kasi sinasabi po dito, verify that your ballot has been correctly submitted. Ayan po. Oh. Daya nito. Online voting nito. Ito yung lumabas mga kababayan. Ito yung lumabas sa boto ko. Binoto ko straight PDP laban. Oh, binoto daw po niya straight PDP laban. Tignan po natin kung anong lilitaw dyan ha. Ito yung lumabas mga NPA. Oh, sino to? Balon Roberto. Oh, Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. Oh, yan oh. Manoy. Busita oh, pangalan pa lang, buisit. Oh, ito, binoto ko to, Marites. Oh, Espiritu, NPA to. Oh. Di po ba? Partido Lakas ng Masa. Ayun oh. Napa si ano? Bibilia, Ramon. Bibilia. Bibilia ba yun? Rata naman to. Si Budots pa lumabas. Saksyon. Buti natin si Pastor Kibuloy. Oh, yan oh. Pero di kasi nakaano si Pastor, nakalagay sa PDP. Kaya ano, pero pag yung ibang PDP, di lumabas. Oh, to. Mga kaliwang grupo to. O di po ba mga ka-reaction? Inahanap po niya yung mga binoto niya ay hindi po lumalabas doon. Eh ako hindi rin po eksperto. Kailangan si attorney, yung magaling na attorney sa sa IT, dapat maglabas siya ng kanyang statement dito. Pero dito mga ka-reaction pakinggan po natin ang sasabihin ngayon ng COMELEC. Okay, babalikan po natin mamaya yun ha. Doon po, ibig sabihin, pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Ay, ganun po ba yun? Di ba dapat pwede mong i-check? Ganun ba yun? Hindi pwede makita dahil na-encrypt na? Once na nakas yung boto, encrypted na. Naku. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero Okay, tanong lang kita, di ba ikaw yung abogado ni Bongbong Marcos? Di ba ikaw yung abogado niya nung sinasabi niyang na nadaya siya? O di ba, okay, naintindihan ko na ngayon. Okay, everything's clear na. na andyan yun, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos na sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan. Kasi maniniwala po ako 90% ng mga OFW, PDP solid yan. Kaya kapag lumitaw na yung PDP laban, hindi po sila nanalo dyan sa mga OFW, ay malaki pong kabalintunaan yan. 90% po ng mga OFW sa ibang bansa, nakatutok po sila sa YouTube, sa Facebook, nakatutok po sila sa nangyayari. Kaya kapag nangyari po na ang lumabas na boto sa mga OFW, hindi 90% na PDP laban, landslide yan PDP laban ay malaking kabalintunaan po yan. Diba? Yun na lang hintayin natin yung resulta. Ng mismo mga post at makikita po nila
yung po mismo na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. OFW from South Korea, yung binoto niya, hindi daw niya nakita, pero hindi pa pangalan ng kandidato lumabas. Yun po yung sinasabi natin. Yung nakita po niya, yun po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papaylo. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangahulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangahulugan na yun po yung binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect, security po yon to protect you. Napakahirap po yan, oh. Hindi mo pwedeng i-check online yung mga binoto mo. Hindi mo pwedeng i-check. Di ba pwede daw ibenta? O sige, tama nga naman. Ba, binoto mo. Tapos binenta mo yung boto mo, pinicture mo, at pinakita mo na, binoto kita ha. Huwag mo sabihin hindi kita binoto. Pero mga kareaksyon, masyado pong delikado to mga kareaksyon. Parang totoo yung sinasabi ni attorney Suplicio ba yun? O, di ba? Yung attorney, isang pindot mo lang, talo lahat ng mga nanalo. Ganun ba yun? Medyo nakakabahala na yan. Yung mismo mga boto po natin. Pero may mga OFW na parang hesitant ako sila. May naman kasi delikado yung online voting. Ano po yung assurance na online sa mga? Meron po kasi na may mga iba nagkakalat sa abroad. Unfortunately, whether wag daw pagtiwalaan ng internet voting. Di ba mga ka-reaction? Yung internet voting kasi ay napakadelikado. Madaling-madali pong pasukan yan ng mga malware. Madaling-madaling pasukan yan ng mga hacker. Kaya ano kaya magandang gawin natin no? Pwede, kung manual naman, pwede din naman madaya. Pero kung may mga watcher, limbawa magkakabilangan sa presinto, may mga watcher ang kanikanyang mga representadibang kanikanyang mga partido, mahirapang mandaya. Pero dito mga ka-reaction, hinahanap po nung botante na iba po yung lumalabas dun sa kanyang verification dun sa balotan niya. Naku po, nakakabahala po no. Kaya sinasabi po ng mga eksperto na kapag ang mga OFW hindi 90% PDP laban yan, malaki pong kabalintunan at may pandaraya. Good morning po, Yusek. Naku po, eto na naman. Ito po ang kilabot ng Malacanang. Si Eden Santos. Dito po sumusuplak, sumesemplang si Vlogger Claire. Sa last zona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third zona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang zona. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Ano sinabi mo? Anong sinabi mo, Madam Claire?
meron bang malinaw sa sinabi niya patungkol sa food security? Marcos Jr., yung third zona niya ay hinighlight po yung paggamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang zona. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Naku po. Anong klaseng PCO to, undersecretary ha? Anong klaseng spokeswoman to? Anong klaseng trabahante yan? Tanggalin yan, tanggalin. Walang impormasyon na may bigay na malinaw. Wala ka bang kuro-kuro? Kahit yung ano mo lang, yung sariling opinion, sariling reaction. Wala ba? Anong sagot 'yon? Wala ba kaming makukuha impormasyon sa iyo na medyo malinaw-linaw naman ng konti, malabu-labu yan eh. Ayun tingnan po ninyo kung anong kasagutan niya sa katanungan ng katanungan na yan. Bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yun po. Follow up to that, Tuesday new DZBB. Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente? Meron pa po. Outside of the palace? Sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 20. Yon! Kinakabahan na si Vlogger Claire kapag tinawag yung pangalan niya Eden Santos. Nangangatog na ang tuhod. Good morning po, Yusek. Sa last zona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third zona niya ay hinighlight po yung paggamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang zona. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Wala siyang binigay na sagot. Wala siyang alam. Hindi ka pwede mag-imbento, ma'am. Di ba dati nag-iimbento ka? Katulad na sinabi mo sa Pangulong Duterte na planting of evidence. Yung nagtatanim ng ebidensya. Natandaan mo yun, madaming sinabi mo, na nagtatanim ng ebidensya ang Pangulong Duterte. Di ba mga ka-reaction? Di ba, ganito po kalupit si Vlogger Claire. Nagtatanim ng ebidensya ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon tinanong ko sa food security, wala kang masabi. Grabe no. Ang galing po ni Vlogger Claire. Bakit wala siyang masabi? Di ba? Alright, dumako mo naman po tayo dito kay Kiko. Kay Kiko Pangilinan, umaaray po si Kiko. Kasi Kiko, igup-igup ka ng sabaw, hindi mo naman inihigop. Kakain ka ng gatas ng kalabaw dyan sa may takip ng kaldero. Diba? Pwede rin naman sa takip ng kaldero. Pero wala ka bang hindi mo pa pwedeng sabihin kay Idol, na pahingi po ng bowl? Kasi nasa bahay lang sila di ba? Yung takip ng kaldero, pag doon ka kumain, tapos itinakip mo doon sa kanin. Mapapanis yung kanin. Pero dito, pakinggan po natin kung ano yung mga pangangatuwirang baluktot niya. Abangan ko lang para bigyan natin ng chance ang iba pa, ng mga viewers natin na mag-join in
sumama sa ating TikTok Live at Facebook Live para sa mahalagang mensahe na may kinalaman sa ating eleksyon, proseso ng halalan sa atin. Oh, sige. So, anytime sasabihan ako na pwede na tayo mag-umpisa, I can start our Umpisa na! live session. Tagal naman. Game na! Walang Okay. Oh! Muli, magandang araw sa ating mga viewers, TikTokers, Facebookers. Si Kiko Pangilinan ito. We decided na magkaroon ng itong TikTok and Facebook Live. We decided to go live kasi may mga issues sa halalan na very concerning. And sa atin, kapansin-pansin at maliwanag na recently, actually hindi recently, but more so viciously, we have been subjected to trolling, bashing in an organized and orchestrated way na clearly hindi ito mga online organic audiences, kung hindi most likely kasi sa ating nakikita, orchestrated, well-funded troll machinery para siraan ang ating kandidatura. Ano ang nangyari itong one of the latest? Tayo po ay naroon sa Pampanga, sa San Luis, Pampanga, sa farm ni Idol Romeo Katakutan. At kami po ay nagkaroon ng food vlog. Sa totoo lang, 2 taon na po ako nagpo-food vlog mula noong 2022. Kaya kung dun sa mga matagal na tayong pinapanood, hindi bago sa atin ang food vlogging, number 1. Number 2, yung ating naging programa, Hello Pagkain. Kaya pagdating sa usapin ng material at content, talagang Hello Pagkain ang ating pinapakita. Kaya hindi na ito bago. Nagtataka lang kami na biglang dito, para bagang kahapon lang ako nag-food vlog at kahapon lang ako gumamit ng kamay para kumain. Sa Pampanga pa. Yung nangyari ron, ang aming kasing nakaugalian ng tatay ko, ang turo sa amin, na tinuro ko rin sa aking mga anak, ay kumain ng kanin na may gatas ng kalabaw at may asin. So yun ang ginawa namin. Siyempre nasa Pampanga kami. At ginawa ni Idol Romeo, ibinigay sa atin yung kaldero dahil takip ng kaldero dahil nga yung gatas ng kalabaw pag nilagay mo dun sa banana leaf, sa dahon ng saging, kakalat. So yun, so, kumain tayo ng gatas ng kalabaw na may asin at kanin sa takip ng kaldero. And ano namin yan, core memory namin ng bata kami when we were growing up. Kasi Kapampangan ng father ko. And we grew up with Kapampangan delicacies. Yung father mo Kapampangan pero ikaw hindi. Nagda-trying hard kang Kapampangan. Ganon. Yung father daw niyo po Kapampangan. Dapat sinabi niya, Kapampangan kami. Kapampangan yung father ko. Parang kinahiya mo, Kapampangan yung father mo. Dapat sinabi mo, Kapampangan kami. Di ba? Kaya sana, yung mga nagsasabing hindi authentic, hello, pwede ba, nagpapakatotoo kami, huwag namang inaatake yung aming kulinan. Nagpapakatotoo? Hinigop mo yung sabaw. Ay, tama na. Ayaw ko na, Kiko. Talagang hindi na kita iboboto. Magpapakototoo ka. Ikaw naman, Kiko. Ayaw ko na. Turn off na yan. Ayaw ko rin yan. Yun. Tapos na tayo dyan. Yan! Sa labas. Labas o hindi? Papalabas yan. Wala akong pakialam. Sige, labas. Hindi.
Wala akong pakialam kung matagal na. Labas! Wala akong pakialam. Labas! Tumawag kayo ng mga maglalabas ito. Pangina ko pang bago sinabi yan. Wala dito sa loob. Labas! Wala akong pakialam. Nakikiusap po yung mga tao dun sa pari. Matagal na kami nagtitinda dito. Hindi naman kami nakakambala. Pero dapat hindi po ganun ang pagsasalita ng pari. Dapat sinabi niya, pagkatapos yung magtinda, lumabas kayo ha, kasi dito hindi allowed magtinda dito. Okay, hindi kasi pwedeng gawin parang palengke itong harapan ng simbahan. Pwede namang malumanay na pagsasalita eh. Kaya lang ginaya siguro niya si Jesus. Napapanood siguro niya sa mga movies na pinagtatapon ni Jesus yung mga nagtitinda, mga nagsusugal, ginawang parang palengke yung palibot ng simbahan. Nagalit si Jesus, pinagtutumba, pinagwawarak yung mga nagtitinda. Yung ginagaya siguro niya yung sa pelikula. Di ba mga ka-reaction? Ngayon, mahirap na nga yung buhay, pati yung pari, hindi mo pa masasabi na pwede kanyang tulungan. Naku po.